Walang malaking tagumpay kung hindi nagsimula sa munting pangarap. Basta't pursigido ang isang tao, siguradong magkakatotoo ang manifesto sa pag-asenso. Yan ang kwento ni Vince, Jimboy at Czar. Mga tituladong inhinyero na idolo ngayon sa trabaho. Ipinagmamalaki ng Aboitiz Power ang liwanag na dala ng amazing Tres Escolares. Paano nga ba mangarap ang isang taong kapos sa biyaya? Hindi lahat nabibigyan ng pantay na laban. At ang pinto ng oportunidad, bihira lang din kung kumatok sa buhay. Minsan, isang tamang pagkakataon lang ang kailangan para marating ang rurok ng tagumpay at sa pinapangarap. Yan ang kwento ng mga inhinyerong aming nakilala sa Davao, sina Czar, Jimboy at Vince. Pangarap lang ang mayroon sila noon. Ngunit dahil sa lakas ng determinasyon, puso't tiyaga at tamang pagkakataon na may kaakibat na tulong, nagwagi ang tatlo sa kanilang pinakamahalagang misyon ng buhay, ang umasenso. Malayo sa hirap, malayo sa kalbaryo. Ito na ang buhay nila ngayon. Si Vince, bago pa naging engineer, marami raw munang balakid na hinarap sa buhay. Sa kanilang bayan sa Surigao, the struggle is real na mas matindi pa. Ang kanyang ama na isang technician, ang kinikita kapos na kapos pa sa kanila. Ang nanay naman niya, retiradong guro at ibinigay ang buong oras sa pag-aalaga ng kanyang mas batang mga kapatid. Medyo nahihirapan yung mama ko mag-budget kasi tatlo kaming nag-aaral at saka nangungutang talaga siya para lang matugunan yung pangangailangan namin that time. Saksi si Vince sa lahat ng sakripisyo ng kanyang magulang, lalo na ang kanyang ina. Pinilit niyang maging scholar, hindi lang para sa sarili, kundi para makaluwag-luwag din ang pamilya sa gastos. Natupad naman ito at proud na proud niyang iminartya ang kanyang ina sa araw ng kanyang pagtatapos bilang isang ganap na engineer. Pinapangarap ko noon na masuklian yung hirap talaga at saka sakripisyo ng mga magulang ko. Buong buhay nila is inaalat nila kung paano talaga kami makapag-survive sa aming buhay. Tribute ko sa mom ko talaga is nadala ko siya sa stage during graduation. Ngunit nakapagtapos man, hindi pa pala siya graduate sa hamon ng buhay. 2021 na diagnose naman ng cancer ang kanyang nanay. Sabay ng kanyang pagre-review sa board exam ang pag-aalaga sa may sakit na ina. Todo't dasal talaga ako na sana man lang kahit 1 year. Lord, kahit 1 year lang, nakasama ko yung mama ko. Well, nag-work. Para man lang maka-give back ako sa kanya. Pero ganun talaga eh. Life happens. Sa kalagitnaan ng pagpupursige, habang inaabot ang pangarap ng kanyang ina, na makita siya na maging ganap na tituladong inhinyero, pumanaw ang kanyang nanay nang hindi siya nakitang nakapasa sa board exam. Until now, hindi ko pa rin, part of me, hindi ko pa rin matanggap. Aanhin ko yung ganito, status ko ngayon, achievement ko ngayon. Kung hindi ko naman may alay or hindi naman ma-experience nung mama ko, may galit ako sa sarili ko. Kasi kung hindi lang ako naging selfish, kung nag-take lang sana ako ng exam nung September, sana nakapag-give back ako. Nakita ni mama na naging engineer ako. Halos kapareho rin ng tadhana ni Vince ang kwento naman ng katatagan ni Jimboy. Sa Cebu, maayos at tahimik ang buhay ni Jimboy noon hanggang dumating ang hindi inaasahang pagbaligtad
ng kanyang mundo dahil sa isang aksidente, namatay ang kanyang nanay. Hindi raw nakapagplano ang kanyang mga magulang bago ang napakabigat na pagsubok na ito. Pagkamatay ng mama ko, sinabihan ako sa mga kapatid ko na I have to stop studying. Hindi ako prepared kasi talagang iba yung mindset ko eh. Parang nag-iba talaga yung parang priorities mo. Sa pagkawala ng kanyang ina, isang matinding desisyon ang ginawa ni Jimboy. Kanyang tinalikuran ang passion for science at sa halip, kumatok siya sa pintuan ng mabubuting loob at humingi ng tulong upang siya'y makapag-aral. Pinili niyang tapusin ang kursong in-demand ang engineering. Ang kanyang dahilan, simple at tapat para magkaroon daw ng agarang oportunidad at para umasenso ang kanyang buhay. Yung pagkamatay ng nanay ko, yung talaga nagpabago sa isip ko. So instead of achieving my dreams talaga in life talaga, is parang naging practical yung hinahanap ko. So nagkuha na lang ako ng engineering na courses. Nakakahanga naman ang kwento ni Zar. Mula sa pagiging taga-Paraya, ngayon ay isa ng successful na leader ng Davao Light. Bilang panganay, si Zar ang first line of defense ng pamilya. Siya ang unang sumasalo sa bawat problema, lalo na sa hirap. Kailangan niyang magparaya para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kumusta naman ang buhay sa Dumaguete bilang bata? In the family, it was a little bit tough. Hindi naman sa naghirap talaga because my mom and dad were working. But, I was the eldest of 5 siblings. So, merong ganong pressure na you need to be successful in life. Dahil sa pagmamahal, mas inuna noon ni Zar ang pagiging nakatatandang kapatid bago ang sariling tagumpay. High school pa lang noon, alam na niya sa sarili na ang gusto niya kahit anong may kaugnayan sa enerhiya. Saan nagsimula yung pangarap mo na mapunta sa mundo ng enerhiya? Mahilig ako sa math. Mahilig ako sa electricity, exploring things. I remember even during that time when I was in college, I had that opportunity actually kasi pumasa ako sa UPCAT. So mag-UP Diliman sana ako. But I gave up that because I needed to be with the family. Dahil sa isang scholarship, natuloy ang kanyang pangarap na makapagtapos ng college. Ito na si Zar ngayon. Hindi lang simpleng inhinyero, kundi isa ng presidente ng isang matatag na kumpanya. Tulad ni Zar, si Jimboy, metering support manager na. At si Vince, isa ng substation design engineer. Mga big time na sa kanilang karera. Lahat ng ito, utang na loob daw nila sa naging sandalan nila. Ang Davao Light Power Company, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation. 3 lang sila sa marami pang mapalad na napili bilang iskolar noon upang bigyan ng edukasyon at magandang kinabukasan. Misyon ng kumpanya na makapagbigay din ng dekalidad na serbisyo sa kanilang empleyado. Patuloy ang pagbibigay nila ng ganitong mga scholarship program para maghubog pa ng mga profesional na Pilipino upang maipagpatuloy pa ang nasimulang adhikain at pagmamalasakit ng kumpanyang naglalayon na makapaghatid ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya para sa bansa. Ang kagandahan dun sa scholarship that the Davao Light provided was there was an on-the-job training program at your 4th year yata before you graduate. So you get to go to Davao Light and experience what the business is about. Yung Aboitiz is ready to do it anywhere in the Philippines. Yes. Ayun, ang galing ano. So ilan na ba kayong mga produkto ng scholarship ng Aboitiz? How many Marami so far? na rin. It started siguro 25 to 30 years ago. So every year we have scholars like siguro 4 scholars every year. Okay. And so the Aboitiz group has been growing also. So we have different companies. So this is where we put our scholars also. So instant work. Di ba? Oo. So is it good to be in Aboitiz? Yes, it's fulfilling to be in Aboitiz, I would say. This is where I learned the values of integrity, teamwork, innovation,
responsibility, and service excellence. So we're guided with those values as we grow into the ladder of the organizations. Dito sa Davao, nagbigay tulong din ang Davao Light sa pamamagitan ng Aboitiz Power sa mga estudyante. May electrical lab sila. Tinuturuan din sila ng actual na proseso ng pagkukumpuni ng mga simpleng kuryente. Itong programa na to ay paghahanda sa mga estudyante na sa darating na mga assessment at saka sa kanilang buhay pag after sa high school. May proud engineer din ang graduate sa paaralang ito. So yung elective ko nung senior high school ako is TechVoc, Technical Vocational. And ano niya is Electrical Installation and Maintenance. So may lab din, kagaya sa mga ganito. During my immersion, so isa siyang advantage pagdating sa site. Kasi yung pinujitihan ko dati is construction ako sa site. So site, parang site engineer, ganun. So alam ko yung paano yung mga wirings, paano yung tamang pag-splicing, ganun, pag-bend ng mga pipe. So may advantage siya pagkapagaling ka sa TechVoc. Ang pagiging presidente at engineer nila Zar, Jimboy at Vince, alay nila sa kanilang pamilya at puno ng pasasalamat sa Aboitiz Power. Ako, si Vince Brian Saison, Substation Design Engineer ng Davao Light, proud scholar ng Aboitiz Power. I'm Jaime Derecho III, proud Aboitiz Power Scholar. Kung mangangarap na rin naman, dapat dream big na, di ba? Tulad ng mahuhusay na tres escolares ng Aboitiz Power na ngayon ay mga ganap ng profesional. Pinahahalagahan nila ang pagkakataong nagpabago at nagpaliwanag ng kanilang buhay at ng buhay ng iba. Totoo nga, walang imposibleng pangarap sa taong nagsisikap at nakatingala sa liwanag.